Ma, nandito ako. Dito nga sabi. Saan ka ba nakatingin? Dito sa Ninoy Aquino International Airport, isang banyagang babae ang kumakaway. At nang lumapit siya sa harap mismo ng isang matandang babae, itinuring pa siyang kakaibang tao. Ang matandang babae, na akmang aalis na, ay tila may napagtanto, biglang tinakpan ang kanyang bibig at napaiyak. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Sigaw ng matanda habang sinusuri ang katawan ng babae na tila may hinahanap. Ang banyagang babae, sa halip na mailang, ay napangiti na lamang. Ano nga ba ang nagbago sa kanya? Pakinggan natin ang kanyang kuwento. Ang pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa ng mga Blossom videos. Ang pangalan ko ay Marcela. Isa akong ordinaryong babae na lumaki sa isang maaraw na lungsod sa California, USA. Ay, teka, hindi pala ako ordinaryo. Bata pa lang ako, mahilig na akong kumain at magaling sa sports, kaya palagi akong nananalo sa mga palaro sa eskwelahan. May bahagyang abs, maliksi ang katawan, at mas matipuno ang mga braso kaysa sa mga kaedad ko. Sino mang makakita sa akin ay sasabihing puno ako ng kumpiyansa. Mula elementarya, normal na sa akin na manalo sa takbuhan. Laging ipinagmamalaki ni Mama na si Marcela ay malusog at malakas. Araw-araw, kumakain ako ng bacon, itlog at umiinom ng isang basong gatas bago pumasok sa eskwela. Sa tanghalian, nakikipaghabulan ako sa mga kaibigan ko sa playground at pagkatapos ng klase, dumidiretso ako sa practice ng soccer team. Punong-puno ako ng enerhiya noon. Ganoon din pagdating ko ng high school, mas matangkad ako sa mga kaedad ko at malapad ang balikat tuwing PE. Class, ako ang ginagawang halimbawa ng aming guro at namamangha ang mga kaibigan ko sa mga muscle sa braso ko. Ipinagmamalaki ko ang sarili ko noon. Tuwing naririnig ko ang, "Wow, ang astig ni Marcela," lumalaki ang puso ko. Ngunit ang direksyon ng buhay ko ay biglang nagbago sa isang iglap. Sa ikalawang taon ko sa high school, unang beses akong nagkagusto. Siya ang pinakasikat na lalaki sa campus. Matalino, magaling sa sports, isang perpektong lalaki. Si Jason, isang binatang may blonde na buhok at asul na mga mata na parang artista sa pelikula. Siya ang team captain ng basketball team at vice president din ng student council. Ilang buwan ko siyang pinagmasdan mula sa malayo. Ang simpleng pagtingin lang sa kanya ay nagpapatibok na ng puso ko. Kapag magkaklase kami, hindi ako makapag-focus. Alam ng lahat ng kaibigan ko ang nararamdaman ko. "Marcela, umamin ka na. Attractive ka naman sabi nila. Kaya nagkalakas loob ako. Isang araw, sa oras ng tanghalian, nilapitan ko si Jason na kasama ang mga kaibigan niya. Halos sumabog ang dibdib ko sa kaba, pero buong tapang akong nagsalita. "Jason, gusto kita." Biglang tumahimik ang paligid. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ngunit ang kanyang sagot ang naging mitsa ng pagbabago sa buhay ko. "Sorry, mas gusto ko ang mga babaeng mahinhin, hindi yung mga matitipunong katulad mo." Kasabay ng mga salitang iyon ay ang hagik-gikan ng mga kaibigan niya. Oo nga, masyadong maskulado si Marcela, bulong ng isa. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ko. Ang katawan ko na dati kong ipinagmamalaki, ang kalusugan ko, ang lakas ko lahat ay naging kahiya-hiya. Nag-init ang mukha ko at gusto kong maiyak, pero pinigilan ko. Sige, sabi ko na lang at tumalikod. Kinagabihan, humarap ako sa salamin. Ang dati kong hinahanga ang refleksyon ay naging kakatwa. Masyadong malapad ang mga balikat ko at sobra-sobra ang mga muscle sa braso ko. Ang mga salitang ayoko sa matitipunong babae ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko at doon ako nagdesisyon. Magiging mahinhin ako. Kinabukasan, binago ko ang aking pagkain. Sa halip na bacon at itlog sa almusal, prutas at yogurt na lang ang kinain ko. Sa tanghalian, salad lang ang in-order ko. Nagda-diet ako, sabi ko sa mga kaibigan ko, pero mas malalim pa roon ang dahilan. Itinigil ko ang pagkain ng lahat ng may protina, tulad ng karne, itlog at gatas. Sa unang ilang linggo, walang gaanong pagbabago, ngunit makalipas ang isang buwan, nagsimulang magbago ang katawan ko. Bumaba ang timbang ko at unti-unting nawala ang aking mga muscle. "Marcela, parang pumayat ka," sabi ng mga kaibigan ko.
Sa tuwing naririnig ko iyon, nakakaramdam ako ng kaunting kasiyahan. Ngunit kasabay nito, nanghina rin ang aking katawan. Nahirapan na akong sumabay sa soccer practice at hinihingal na ako kahit sa pag-akyat lang ng hagdan. Nag-alala si Mama. "Anak, bakit parang matamlay ka ngayon?" Pero sinagot ko lang siya. "Okay lang po, Ma. Pagod lang sa pag-aaral." Paglipas ng ilang buwan, malaki na ang ipinagbago ng itsura ko. Wala na ang dati kong matipunong pangangatawan. Napalitan ito ng isang payat na anyo. Sa tuwing titingin ako sa salamin, naiisip kong, ngayon, mukha na akong babae. Ngunit sa kabila nito, mas bumigat ang pakiramdam ko. Sa huling taon ko sa high school, tuluyan na akong nag-iba. Hindi na ako aktibo sa PA at umiiwas na rin ako sa mga kaibigan ko. Mas madalas na akong nag-iisa. Tuwing tanghalian, pumupunta ako sa library para magbasa o kumakain ng kaunting salad. Lalong lumaki ang pag-aalala ng mga magulang ko. "Marcela, anak, sobra na, yang pagpayat mo. Kailangan mong kumain ng maayos," sabi ni Papa, pero umiling lang ako. "Pa, mas gusto ko na po to. Masyado akong brusko dati." Bago ako pumasok sa kolehiyo, dinala ako ni Mama sa doktor. Tiningnan ng doktor ang timbang at muscle mass ko at bakas sa mukha niya ang pag-aalala. "Hindi maganda ang nutrition mo. Kailangan mong dagdagan ang protein intake mo." Pero ayokong pakinggan ang sinabi niya. "Nagpasya na po akong maging vegetarian," sabi ko. Pagpasok ko sa kolehiyo, nagpatuloy ang aking eating habits. Sa cafeteria, iniiwasan ko ang mga ulam na may karne at laging salad, prutas at gulay ang pinipili ko. Noong una, namangha ang roommate ko. Wow, ang healthy naman ng kinakain ni Marcela. Pero habang tumatagal, nagsimula na siyang mag-alala. "Ang payat mo na, kumain ka pa." Pero hindi ako nakinig. Sa tuwing titingin ako sa salamin, iisa lang ang naiisip ko. Ngayon, babae na ako. Ang dati kong malusog at masiglang imahe ay naging isang kahiyahiyang nakaraan. Ito na ako, ganito dapat ang isang babae. Pagkukumbinsi ko sa sarili ko. Sa ikalawang taon ko sa kolehiyo, lalo pang nanghina ang katawan ko. Hirap na akong umakyat ng hagdan at madali akong mapagod kahit sa kaunting lakad. Namutla ang balat ko at nawalan ng kintab ang aking buhok. Lalong nag-alala ang mga kaibigan ko. "Marcela, okay ka lang ba talaga? Baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor." Pero matigas pa rin ang ulo ko. Ang mga salita ni Jason ay patuloy na naghahari sa isip ko. Ayoko sa matitipunong babae. Ang mga salitang iyon ang naging basehan ng lahat ng desisyon ko. Iniiwasan ko ang lahat ng bagay na magmumukhang malakas, malusog o masigla. Pagtapos ko ng kolehiyo, tuluyan na akong naging ibang tao. Wala na ang dati kong matapang at puno ng kumpiyansang sarili. Napalitan ito ng isang tahimik, mahiyain at laging pagod na babae. Kahit sa paghahanap ng trabaho, ganoon pa rin ako. Sa mga interview, sobrang hina ng boses ko na kailangan pa akong sabihan ng interviewer na, "Pakilakasan po ang boses ninyo." Sa kabutihang palad, natanggap ako sa isang global tech company. Ngunit sa trabaho, nanatili akong isang tahimik at hindi kapansing-pansing empleyado. Hirap akong makisama sa mga katrabaho at sa mga company dinner, laging nasa sulok lang ako at kumakain ng salad. Ang tahimik talaga ni Marcela, madalas kong marinig. Lumipas ang ilang taon. Naniniwala pa rin akong tama ang desisyon ko. Kahit nang hina ang katawan ko, at least nakuha ko ang mahinhin na itsura. Ngunit sa kaibuturan ng puso ko, mayroon akong nararamdamang kakulangan. May mga pagkakataong namimiss ko ang dati kong masiglang sarili. Isang araw, may mahalagang anunsyo sa kumpanya. Tinipon ng aming team leader ang lahat sa conference room. May bago tayong proyekto sa Pilipinas at kailangan natin ng isang taong ipapadala doon. Nagbulungan ang lahat sa kwarto. Ang Pilipinas ay isang bansang banyaga sa akin. Iba ang pagkain, iba ang wika, iba ang kultura. Habang iniisip ko iyon, biglang tinawag ng team leader ang pangalan ko. "Marcela, sa tingin ko, ikaw ang bagay doon." Nagulat ako. "Ako po? Bakit po?" Ngumiti ang team leader at sumagot. "Kailangan natin ng isang taong masusi at masipag na tulad mo. At sa tingin ko, makakatulong sa'yo ang bagong kapaligiran.
Natigilan ako. Ang Pilipinas, isang bansang hindi ko kilala ang pagkain, kultura, wika lahat ay nakakatakot, lalo na't narinig ko na ang Pilipinas ay isang bansa kung saan napakaraming uri ng karne ang kinakain. Paano makaka-adapt ang isang vegetarian na tulad ko? Pero wala akong lakas ng loob na tumanggi. Nakita ko ang pag-asa sa mga mata ng team leader ko kaya hindi ko masabing hindi. Kailan po kailangan ang desisyon? Tanong ko. Bigyan mo ako ng sagot sa loob ng 1 linggo, sabi niya. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nag-research ako tungkol sa Pilipinas. At totoo nga, napakaraming putaheng may karne, lechon, adobo, crispy pata, mga pagkaing hinding-hindi ko kakainin. Sa huli, dahil sa pag-aalala na, kung tatanggi ako ay baka mawalan ako ng trabaho, sinabi ko sa team leader ko, sige po, pupunta ako. Sa sandaling iyon, muling nagbago ang direksyon ng aking tadhana. Pakiramdam ko, ang sapilitang pag-alis na ito ay parang isang pagpapatapon sa akin sa isang lugar kung saan ako ay mag-iisa. Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, nabigla ako sa unang impresyon ko sa Pilipinas. Ang kaayusan at kalinisan sa loob ng airport ay mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko ang matinding bilis ng lahat. Ang bilis ng paglakad ng mga tao, ang bilis ng kanilang pagsasalita, lahat ay kabaligtaran ng nakasanayan kong relaxed na kapaligiran sa California. Habang sakay ng taxi na ipinadala ng kumpanya papuntang syudad, halo-halong pagkamangha at takot ang naramdaman ko habang tinitingnan ang tanawin. Matataas na gusali, nagkikislapang mga signboard na nakasulat sa Tagalog. Doon ko napagtanto na wala akong alam sa wika nila. May sinasabi ang taxi driver, pero tango at ngiti lang ang naisagot ko. Ang tirahan na ibinigay sa akin ng kumpanya ay isang maliit na studio unit sa Bonifacio Global City, BGC. Malinis at moderno ito, pero nang buksan ko ang ref, may lamang bagoong at ilang side dish. Tumama sa ilong ko ang matapang na amoy at mabilis kong isinara ang pinto. Kinagabihan, cereal at soy milk lang na dala ko ang naging hapunan ko. Kinabukasan, sa unang araw ko sa trabaho, sobrang kaba ko. Mas malaki ang opisina sa Pilipinas kaysa sa US at mas mabilis ang galaw ng mga tao. Ang team ko ay binubuo ng 8 Pilipino. Ipinakilala ako ng team leader namin at lahat sila ay magalang na bumati pero hindi maitago ang pagkailang. Sa lahat ng iyon, ang katabi ko sa upuan na si Miguel ang pinakanatatandaan ko. Matangkad at maayos ang kanyang itsura at binati niya ako sa simpleng Ingles, "Welcome, nice to meet you." Kalmado at mainit ang kanyang boses, kaya medyo gumaan ang loob ko. Ang unang linggo ay puro pag-adjust. Mula sa sistema ng kumpanya hanggang sa paraan ng pagtatrabaho, lahat ay iba. Pero ang pinakamahirap para sa akin ay ang oras ng tanghalian. Sabay-sabay kumain ang mga katrabaho ko sa labas. At karamihan sa mga menu ay may karne, adobo, sinigang, lechon kawali. Palagi akong tahimik na nag-order ng salad o, kung mayroon, gulay na ulam. Noong una, nagtataka sila. Hindi raw karaniwan ang makakita ng vegetarian sa Pilipinas. Pero paglipas ng ilang araw, lalo akong nailang. Dahil limitado ang pwede kong kainin, apektado rin ang pagpili nila ng kakainan. Nakokonsensya ako, pero wala akong magawa. Sa mga sitwasyong iyon, laging maalaga si Miguel. Tinatanong niya ako kung ano ang gusto ko at naghahanap siya ng mga lugar na may vegetarian options. Noong una, naiilang ako sa atensyon niya, pero kalaunan, natuto akong magpasalamat. Makalipas ang 1 linggo, nagkaroon kami ng unang company dinner. Narinig kong mahalaga ang team building sa kultura ng Pilipinas at nang maranasan ko ito, nagulat talaga ako sa isang restaurant na sikat sa crispy pata at inihaw na liempo. Ang amoy ng nilulutong karne ay bumabalot sa buong lugar. Mula pa lang sa entrance, nasusuka na ako. 7 taon akong hindi kumain ng karne, kaya hirap tanggapin ng sistema ko ang amoy. Pagkaupo ko sa mesa, inalok agad ako ng mga senior ko ng beer. "Marcela, isang bote para sa'yo." Nataranta ako. Sa US, hindi kami namimilit uminom. At isa pa, hindi ako sanay uminom.
Dahil sa sitwasyon, mahirap tumanggi ng tuluyan. Biglang umupo sa tabi ko si Miguel at bumulong, kahit hindi mo ubusin, okay lang. At siya ang tumanggap ng beer na para sana sa akin. Ang maliit na kilos na iyon ay napakalaking tulong para sa akin. Buong gabi, halos wala akong kinain, kanin, atsara, at ilang pampagana lang ang kinain ko. Ang iba ay masayang kumakain ng crispy pata habang ako ay parang nasa ibang mundo. Patuloy na naghahanap si Miguel ng pwede kong kainin pero limitado talaga ang pagpipilian. Kinagabihan, pag-uwi ko sa kondo, nakita ko sa salamin kung gaano kaputla ang mukha ko. Isang linggo pa lang ako sa Pilipinas pero parang lalo akong pumayat. Siguro dahil na rin sa stress. Naisip ko, kayanin ko kaya ang isang taon dito? Kinabukasan, sinubukan kong mag-focus sa trabaho, pero ramdam kong lalong nanghihina ang katawan ko. Hirap na akong bumangon sa umaga, at pagdating ng hapon, wala na akong focus. Nag-aalala ang mga katrabaho ko. Akala nila dahil sa pag-adjust, pero ang totoo ay dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Si Miguel ay palihim na nagmamasid sa akin. Tinitingnan niya kung gaano karami ang kinakain ko sa tanghalian at napapansin niya ang pagod ko sa hapon, pero hindi siya direktang nagsasabi ng anuman. Sa ikalawang linggo, nagsimula na ang overtime. Sobrang tindi ng trabaho sa kumpanya. Normal na sa kanila ang magtrabaho hanggang 9 o 10 ng gabi. Dahil sa pagod at gutom, ramdam kong malapit nang bumigay ang katawan ko. Isang gabi, nangyari na nga. Habang nag-overtime, bigla akong nilagnat. Giniginaw ako, sumasakit ang ulo ko, at parang pinipilipit ang tiyan ko. Pagbalik ko mula sa banyo, nanlalabo na ang paningin ko sa monitor. Napansin ni Miguel ang kalagayan ko at lumapit. Sasabihin ko sanang okay lang ako, pero halos hindi na lumabas ang boses ko. Ramdam kong tumataas ang lagnat ko at nahihilo na ako. Sandali lang, sabi ni Miguel at lumabas siya. Pagbalik niya makalipas ang mga 30 minuto, may dala siyang isang mainit na food container. Dahan-dahan niya itong inilagay sa harap ko. May nakasulat na arroz caldo. Dahil lugaw ito, inakala kong vegetarian ito. Nang buksan ko ang takip, umuusok pa ito at may malinamnam na amoy. Matagal na akong hindi nakakakain ng mainit na pagkain, kaya sa amoy pa lang, parang gusto ko nang maiyak. Sa unang subo ko, laking gulat ko. Bukod sa malambot at mainit, may malalim at masarap na lasa itong kumalat sa bibig ko. Dahil nanghihina ako, ang sarap ng lugaw ay parang isang himala. Isang kutsara, 2 kutsara, habang kumakain ako, nararamdaman kong umiinit ang katawan ko. Ano to? Ang sarap, tanong ko. Ngumiti si Miguel at sumagot, arroz caldo yan. May manok. Biglang huminto ang kutsara sa kamay ko. Manok. 7 taon akong hindi kumain ng karne at ngayon, nasa bibig ko ito. Gulat na gulat ako. Vegetarian ako, sabi ko. Tahimik na nagtanong si Miguel, mayroon ka bang paniniwala tulad ng relihiyon? Nag-alinlangan akong sumagot, hindi naman dahil sa relihiyon o para sa kalikasan. Nagsimula lang ito dahil sa sinabi ng isang lalaki. Hindi ba't mas gusto ng mga lalaki ang mga babaeng mahinhin kaysa sa matitipunong babae? Sa pag-amin kong iyon, nagbago ang ekspresyon ni Miguel. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, mahina siyang nagsalita. Kung ganoon ang lalaking yun, isa siyang hangal. Alam mo ba kung gaano kaastig ang isang malusog na babae? Sa pagkarinig ko ng mga salitang iyon, may kung anong kumilos sa kaibuturan ng puso ko. Sa loob ng 7 taon, walang nagsabi sa akin yan. Sa halip, puro, ang payat mo na. O, ang ganda mo kapag mahinhin, ang naririnig ko. Pero si Miguel, kabaligtaran ang sinasabi. Sandali lang, sabi ni Miguel at tumayo. Maya-maya, bumalik siya at sinabing lumabas kami. Tinanong ko kung saan kami pupunta at sinabi niyang kakain kami ng totoong hapunan. Naguguluhan pa rin ako, pero sumunod ako kay Miguel. Dinala niya ako sa isang ihawan malapit sa opisina. Ang tunog ng karneng iniihaw at ang amoy nito ay laganap sa buong lugar. Noong una, ayoko pa rin, pero dahil nakakain na ako ng arroz caldo, hindi na ganoon katindi ang pagtanggi ng sistema ko. Ayokong kumain, sabi ko. Ngumiti si Miguel. Isang kagat lang. Kung ayaw mo,
Aalis tayo. Inilagay niya ang isang piraso ng liempo sa ihawan. Habang naluluto ito, lalong tumitindi ang mabangong amoy. Habang pinapanood ko si Miguel na nag-iihaw, may kakaiba akong naramdaman. Isang uri ng kuryosidad sa mga bagay na 7 taon kong iniiwasan. Masarap kaya talaga? Ano kayang pakiramdam? Mga tanong na umiikot sa isip ko. Naluto na ang karne. Kumuha si Miguel ng kanin, naglagay ng isang piraso ng liempo sa ibabaw at binuhusan ito ng toyo na may sili at kalamansi. Ganito sa Pilipinas, sabi niya sabay abot sa akin. Matagal akong nag-alinlangan. Alam kong ito ang sandaling babasagin ang 7 taon kong paniniwala, ngunit naalala ko ang sinabi ni Miguel, ang astig ng isang malusog na babae, baka nga mali ako sa lahat ng ito. Ang pagiging mahinhin ba talaga ang tunay na kagandahan? Baka mas attractive pala ang pagiging malusog at masigla? Nagkalakas loob akong sumubo. Ang lambot ng kanin, ang malinamnam na lasa ng liempo, ang asim-alat ng sausawan lahat ay naghalo sa bibig ko. Doon ko napagtanto, hindi lang ito simpleng pagkain, ito ay pakiramdam na buhay ka, enerhiya, sigla, halos maiyak ako. Napagtanto kong ito pala ang ipinagkait ko sa sarili ko sa loob ng 7 taon. Ramdam kong umiinit ang katawan ko at nagkakulay ang mukha ko. Ang matagal ko nang nawalang sigla ay unti-unting bumabalik. Binigyan ako ni Miguel ng isang bote ng malamig na beer. Cheers, sabi niya. Unang beses kong uminom ng San Miguel. Medyo mapait, pero pagkatapos ay binigyan ako ni Miguel ng isa pang subo ng kanin at liempo. Habang inunguya ko ang pagkain kasabay ng beer, isang kakaibang sarap ang sumabog sa bibig ko. At isa-isa pa, habang kumakain ako ng karne, lalo akong sumisigla. Espesyal ang gabing iyon. Habang nagkukuwentuhan kami ni Miguel, unang beses kong ikinuwento ang nakaraan ko. Ang sakit na naramdaman ko noong high school at kung paano ko ikinulong ang sarili ko mula noon. Tahimik na nakinig si Miguel, minsan ay nakikiramay, at minsan ay nagbibigay ng ibang pananaw. Ang pinakamaganda ay ang pagiging totoo mo sa sarili mo, sabi niya. Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Sa loob ng 7 taon, sinubukan kong magkasya sa pamantayan ng iba, pero hindi naman ako naging masaya. Sabi nila, dapat mahina ang babae. Kaya, noong tinanggihan ako, parang tinanggihan ko na rin ang sarili ko. Sabi ko, medyo lasing na. Tumango lang si Miguel habang nakikinig. Dahil sa init ng kanyang tingin, lalo akong nagkaroon ng loob na mag-open up. Pagkatapos naming kumain at magtawanan, dahil siguro sa beer, biglang umikot ang paningin ko. Mukhang naparami ang inom ko. Ang huli kong natatandaan ay ang nag-aalalang mukha ni Miguel. Pagkatapos noon, wala na akong maalala. Pagmulat ko ng mata, isang hindi pamilyar na kisame ang nakita ko. Masakit ang ulo ko at tuyong-tuyo ang bibig ko. Hindi ko maalala kung paano ako nakauwi. Sa tabi ng kama, nakita ko si Miguel na nakaupo. May hawak na isang basong tubig. Gising ka na pala. Mahinang sabi niya sabay abot ng tubig. Huwag kang mag-alala. Walang nangyari. Nalasing ka kaya dinala na kita dito sa apartment ko. Nataranta ako habang sinusubukang intindihin ang sitwasyon. May nagawa ba akong kahihiyan? May nasabi ba akong hindi maganda? Nakita ni Miguel ang pag-aalala sa mukha ko at ngumiti siya. Okay lang talaga, pero huminto siya sandali at seryosong nagsalita. Nalungkot ako sa mga sinabi mo kagabi. Dahil doon, unti-unting bumalik sa isip ko ang mga pinagsasabi ko, ang sinabi ni Jason, at ang mga taon na pinarusahan ko ang sarili ko. Mukhang naikwento ko lahat iyon kay Miguel. Nakaramdam ako ng hiya, pero kasabay nito, isang kakaibang ginhawa. Hindi mo kailangang saktan ang sarili mo dahil lang doon. Puno ng sinseridad ang boses ni Miguel. Alam mo ba kung gaano kaganda ang isang babaeng malusog at masigla? Sinong lalaki ang hindi makaka-appreciate niyan? Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Sa loob ng 7 taon, hindi pagmamahal ang hinahanap ko, kundi pagtanggap. Isang taong tatanggapin ako kung sino ako. Isang taong magsasabing okay lang maging malakas. At nakapagtataka na sa Pilipinas ko pa siya natagpuan. Ang kabaitan at bagong pananaw ni Miguel ay isang malaking sampal sa akin. Baka nga dito sa Pilipinas, matagpuan ko ang tunay na sarili ko.
Ang bansang akala ko ay sa pilitang pinuntahan ko, baka ito pala ang lugar na magliligtas sa akin. Mula sa gabing iyon, nagsimulang magbago ang buhay ko. Kinabukasan, paggising ko, iba na ang pakiramdam ko. Ramdam ng katawan ko na pagkatapos ng 7 taon, nakakain na ako ng maayos. Dati, hirap akong bumangon, pero noong araw na iyon, kusa akong nagising. Nagulat din ako nang makita ko ang mukha ko sa salamin. Ang dati kong maputla at walang buhay na mukha ay may kaunting kulay na. Hindi ko namalayan, nag-iinat na pala ako sa harap ng salamin. Itinaas ko ang mga braso ko, inikot ang bewang mga simpleng galaw na matagal ko nang hindi ginagawa. Medyo masakit sa katawan, pero magaan sa pakiramdam. Bigla kong naalala ang mga araw noong nag-ehersisyo pa ako sa high school. Paglipas ng ilang araw, nangyayain ako ng mga katrabaho kong kumain sa labas. Imbes na sabihing sa may salad tayo, iba na ang sinabi ko. Kahit saan, okay lang. Nagulat sila. Ako, na dati problema ang menu, biglang nagbago. Sa restaurant, nakita ko ang pork sisig sa menu. Mula nang kumain ako ng arroz caldo, nabawasan na ang pag-ayaw ko sa karne. Sisig po, sabi ko sa waiter. Lalong nanlaki ang mata ng mga kasama ko. Marcela, hindi ba vegetarian ka? Ngumiti ako. Sinusubukan kong magbago. Nang dumating ang sisig, ang bango nito ay kakaiba. Ang amoy ng sibuyas, sili, at karneng prinito ay nakakagutom. Sa unang subo ko, bumalik ang naramdaman ko noong nakaraang gabi, ang pakiramdam na buhay ka. Enerhiya na pumapasok sa katawan ko. Habang kumakain kami, mas naging madaldal ako. Dati, tahimik lang akong kumakain. Pero ngayon, nakikipagtawanan na ako. Nang may nagsabing, Marcela, ang saya mo ngayon. Doon ko naramdaman ang pagbabago sa sarili ko. Habang lumilipas ang mga araw, lalong naging malinaw ang pagbabago. Naging ugali ko na ang mag-inat sa umaga. At sa tanghalian, sinusubukan ko na ang iba't ibang pagkain. Adobo, sinigang, kare-kare, isa-isang kong binabalikan ang mga pagkaing 7 taon kong iniiwasan. Ramdam kong sinisipsip ng katawan ko ang bawat lasa at nutrisyon. Ang pinakamalaking pagbabago ay sa lakas ko. Dati, hinihingal ako sa kaunting akyat sa hagdan, pero ngayon, mas magaan na ang mga hakbang ko. Nawala na rin ang sobrang pagod na nararamdaman ko tuwing hapon. Kahit mag-overtime, hindi na kasing hirap ng dati. Araw-araw, pinagmamasdan ni Miguel ang mga maliliit na pagbabagong ito sa akin. Mula sa kinakain ko sa tanghalian, sa ekspresyon ng mukha ko hanggang sa tono ng boses ko, parang alam niya lahat. Minsan, kapag sinasabi niyang, mukhang masaya ka ngayon, talagang sumasaya ako. Pagkalipas ng 2 linggo, may suggestion si Miguel. Gusto mong maglakad sa BGC High Street sa weekend? Walang alinlangan akong sumagot. Sige. Dati, sasabihin kong pagod ako, pero ngayon, gusto ko talagang lumabas. Sabado ng hapon, naka-sports attire si Miguel nang magkita kami. Akala ko maglalakad lang tayo. Tatakbo ka? Tanong ko. Ngumiti siya. Pwedeng maglakad, pwedeng tumakbo, kung saan ka komportable. Nag-alinlangan ako sandali. Pero dahil nakapang sports attire din ako, naisip kong subukang tumakbo. Nagsimula kaming tumakbo ng marahan. Akala ko, ilang minuto lang ang kakayanin ko. Pero okay naman pala. Hindi pa tulad ng dati, pero mas malakas na ako. Sinabayan ako ni Miguel sa aking bilis. Naglalakad kami paminsan-minsan para magpahinga at tinitingnan ang paligid. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Miguel. Buong katapatan akong sumagot. Isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Ang pakiramdam na buhay ang katawan mo. Ngumiti ng malapad si Miguel. Normal yan. Ganyan ang pakiramdam ng isang malusog na tao. Pagkatapos naming tumakbo, kumain kami ng hapunan sa isang kalapit na restaurant. Adobong manok ang kinain namin at ang sarap ng pagkain pagkatapos mag-ehersisyo ay kakaiba. Hindi ko akalain na ganito kasarap ang mainit at masustansyang pagkain kapag gutom ka. Nakaubos ako ng isang order ng kanin at umorder pa ng extra. Ang lakas mong kumain, sabi ni Miguel. Medyo natigilan ako, baka sobra na ang kinakain ko.
Pero ang ekspresyon ni Miguel ay hindi pag-aalala, kundi kasiyahan. Maganda yan. Ang pinakamagandang babae ay yung malakas kumain. Sa pagkarinig ko ng mga salitang iyon, may tuluyang nagbago sa loob ko. Ang pinakamagandang babae ay yung malakas kumain. Ang isang pangungusap na ito ang yumugyog sa isa pang pundasyon ng buhay ko. Sa loob ng 7 taon, nabuhay ako sa ideyang maganda ang mahinhin, pero ngayon, isang kabaligtarang pananaw ang natagpuan ko. Kinagabihan, pag-uwi ko, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Iba na talaga ang itsura ko. May kulay na ang pisngi ko, at may sigla ang mga mata ko. At higit sa lahat, nakangiti ako isang itsurang matagal ko nang hindi nakikita. Lunes, sa trabaho, iba na ang reaksyon ng mga katrabaho ko. Marcela, anong ginawa mo noong weekend? Ibang-iba ka na. Gumanda ang kutis mo at ang saya ng itsura mo. Sa tuwing naririnig ko ang mga iyon, lalo akong ginaganahan. Nagsimula na akong abangan ng oras ng tanghalian. Masaya palang sumubok ng iba't ibang pagkain araw-araw. Mula sa sisig, sinubukan ko ang adobo, sinigang, kare-kare, hanggang sa bulalo. Ang sarap at pagkakaiba-iba ng lutong Pilipino ay laging nakakamangha. Lalo na noong unang beses kong kumain ng bulalo, hindi ko makakalimutan ang sarap. Nang humigop ako ng mainit na sabaw, uminit ang buong katawan ko at parang bumalik ang lakas ko. May ganito palang pagkain, nasabi ko sa sarili ko. Sa tuwing sumusubok ako ng bagong pagkain, ipinapaliwanag sa akin ni Miguel kung anong mga sangkap nito at kung paano ito masarap kainin. Dahil doon, mas naintindihan ko ang pagkaing Pilipino at mas na-enjoy ko ito. Makalipas ang 1 buwan, nagkaroon ulit ng team dinner, hindi na sa ihawan, kundi sa isang restaurant na sikat sa lechon. Dati, matatakot ako, pero ngayon, excited pa ako. Isang pagkakataon para makatikim ng bago. Nagulat ang mga katrabaho ko sa pagiging aktibo ko. Ako na ang naghihiwa ng lechon para sa kanila, nagsasalin ng beer at nakikisali sa kuwentuhan. Marcela, para ka ng Pilipino. Biro nila. Tinanong ako ng isang senior. Paano ka biglang nagbago? Nag-isip ako sandali at sumagot ng tapat. Mula po noong nagsimula akong kumain ng pagkaing Pilipino, nung lumusog ang katawan ko, sumaya na rin ang isip ko. Tumango ang lahat, tama yan, kain lang ng kain. At lalo pa nila akong inalok ng pagkain. Lahat ay tinanggap ko, ang malutong na balat ng lechon, ang malinamnam na sarsa, ang mainit na kanin. Pag-uwi namin, sinabi ni Miguel, ang laki na ng ipinagbago mo, ibang-iba ka na sa unang kita ko sa'yo. Sumang-ayon ako. Oo nga para akong nagising mula sa mahabang tulog. Naging ugali na rin namin ang mag-ehersisyo tuwing weekend. Tumatakbo kami sa BGC, minsan naman ay umaakyat kami ng bundok sa mga kalapit na probinsya. Noong una, mahirap, pero ramdam kong unti-unting lumalakas ang katawan ko. Nagkakaroon na ulit ako ng muscle at gumaganda ang postura ko. Espesyal ang pakiramdam noong una kaming umakyat ng bundok. Mula sa tuktok, habang tinitingnan ang tanawin, naramdaman ko ang saya ng tagumpay. Nagawa ko to. Nang tanungin ako ni Miguel kung anong pakiramdam, sumagot ako, pakiramdam na buhay ako. Ang mga pagkaing kinakain namin pagkatapos mag-ehersisyo ay lalong sumasarap. Ang mainit na lomi pagkatapos umakyat ng bundok, ang malamig na halo-halo pagkatapos tumakbo, lahat ay may kakaibang sarap. Ramdam kong nakukuha ng katawan ko ang nutrisyong kailangan nito. Pagkalipas ng 2 buwan, kitang-kita na ang pagbabago. Tamang-tama na ang timbang ko at tumaas ang muscle mass ko, kumintab ang balat ko at lumusog ang buhok ko, at higit sa lahat, ang level ng enerhiya ko ay ibang-iba na. Patuloy na positibo ang reaksyon ng mga katrabaho ko. Marcela, ang ganda mo ngayon, ang healthy mong tingnan. Ang mga papuring iyon ay lalong nag-udyok sa akin na ipagpatuloy ang malusog na pamumuhay. Isang araw, tahimik na nagtanong si Miguel, "So, isusuko mo na ba ang pagiging mahinhin?" Ngumiti ako. Ito pala ang totoong ako. Bakit ko nga ba ito itinago ng matagal? Sa sandaling iyon, isang tahimik na pag-unawa ang nabuo sa pagitan namin. Nakita ko sa mga mata ni Miguel ang init ng kanyang pagtingin sa akin. At inamin ko rin sa sarili ko na may espesyal na akong nararamdaman para sa kanya, ang Pilipinas.
na akala ko'y sa pilitang pinuntahan ko ay naging lugar na kung saan ako muling isinilang. Dito ko natagpuan ang tunay na sarili ko, ang saya ng malusog na buhay, at higit sa lahat, isang taong tinanggap ako kung sino ako. Pero sabi nga nila, kapag may kaligayahan, may kasunod na pagsubok. Ang pagbabago ko ay hindi na lang tungkol sa sarili ko. Ito ay hahantong na sa pag-ibig, pamilya, at isang bagong desisyon sa buhay. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay, pero hindi na ako takot. Dahil kasama ko ang bago kong malusog at puno ng kumpiyansang sarili. Pagkalipas ng 6 na buwan sa Pilipinas, hindi na ako ang dating tahimik na Marcela. Nakikipagtawanan na ako sa mga katrabaho, nag-order ng extra rice sa sisig at namumuhay ng masigla. Aktibo na rin ako sa mga meeting at confident ng mag-present. Mga bagay na hindi ko kayang isipin noon. Ang pinakamalapit na nakasaksi sa pagbabagong ito ay si Miguel. Mula sa ngiti ko sa umaga, sa pagkain ko sa tanghalian, hanggang sa enerhiya ko sa hapon, lahat ay napapansin niya. At hindi ko namalayan, unti-unti kong naiintindihan kung gaano siya kahalaga sa akin. Noong una, akala ko, isa lang siyang mabait na katrabaho. Pero habang tumatagal, naramdaman kong iba ang pakiramdam kapag kasama ko siya, kapag tumatawa siya, sumasaya ako. Kapag nag-aalala siya, hindi rin ako mapakali. Inaasahan ko na ang aming pag-eehersisyo sa weekend. At inaabangan ko ang Lunes para makita siya ulit. Isang araw sa tanghalian, nagbiro ang isang katrabaho. "Uy, kayo bang dalawa ni Miguel? May something na?" Namula ang mukha ko. Si Miguel naman ay mukhang natigilan pero hindi tumanggi. Doon ko nalaman ang tunay kong nararamdaman. Inabot din ng panahon, bago ko matanggap, na ang nararamdaman ko para kay Miguel ay higit pa sa pasasalamat. 7 taon akong umiwas sa pakikipagrelasyon, kaya nanibago ako sa pakiramdam na magmahal. At isa pa, nakakailang isipin ang relasyon sa isang taong mula sa ibang bansa. Ngunit hindi ko maitatanggi ang gaan at saya na nararamdaman ko kapag kasama ko siya. Siya lang ang nagsabing okay lang maging malakas, maganda pa rin kahit malakas kumain, at attractive ako kung sino ako. Dahil sa kanya, unti-unting bumalik ang nawala kong kumpiyansa. Isang araw, nagsimula ang isang malaking proyekto sa kumpanya. Kailangan naming mag-overtime gabi-gabi. Isang gabi, lampas 10:00 na, at kami na lang ni Miguel ang natira sa opisina. "Gabi na naman tayo," sabi ni Miguel. Pagod ako, pero ngumiti ako. "Okay lang, mas malakas na ako ngayon, kaya kaya ko na to." Ngumiti si Miguel. "Ang laki na talaga ng ipinagbago mo." Paglabas namin, umuulan pala. Binuksan ni Miguel ang payong niya at isinukob ako. Habang magkalapit kami, bumilis ang tibok ng puso ko. Sa isang seryosong tono, sinabi ni Miguel, "Marcela, gusto kita." Kahit mahina ang boses niya dahil sa ulan, parang kulog ito sa pandinig ko. Nagulat ako, pero masaya. Pareho kami ng nararamdaman. "Hindi pa ba tayo?" Pabiro kong sagot. Natigilan si Miguel, tapos ngumiti ng malapad. Ito ang pinakanatural at pinakasweet na pag-amin na naranasan ko. Espesyal ang gabing iyon. Sa isang maliit na coffee shop, unang beses naming nag-usap ng masinsinan. Inamin namin ang nararamdaman namin at pinag-usapan ang aming relasyon. Ang init ng kamay ni Miguel at ang pakiramdam na minamahal ay napakahalaga sa akin. Paglabas namin habang naghihintay ng taxi, dahan-dahang inakbayan ako ni Miguel at hinalikan. Medyo nag-aalangan pero puno ng init ang unang halik na iyon. Ang 7 taon kong isinarang puso ay muling nagbukas. Mula noon, opisyal na kaming magkasintahan. Noong una, nag-iingat kami sa opisina. Hindi ako sigurado kung paano tinatanggap ang office romance sa kultura ng Pilipinas. Pero mahirap itago ang pagmamahal namin. Mas madalas na kaming sabay kumain at magkita pagkatapos ng trabaho. Ipinakita sa akin ni Miguel ang iba't ibang kultura ng Pilipinas. Pumunta kami sa palengke para tikman ang iba't ibang kakanin at kumain kami ng manok at uminom ng beer sa tabi ng Manila Bay. Lahat ay bago at masaya. Ang pinaka-memorable ay ang unang date namin. Dinala niya ako sa Intramuros at ipinakita ang mga lumang simbahan. "Kailangan mo ring makilala ang tahimik na bahagi ng Pilipinas," sabi niya.
Doon, habang umiinom kami ng mainit na tsokolate, napagtanto kong may ganitong klaseng payapang kaligayahan, ngunit hindi lahat ay masaya. Pagkalipas ng isang buwan, kumalat na ang tsismis tungkol sa amin. Noong una, mabait na pangaasar lang, pero kalaunan, naramdaman ko na ang ibang tingin. May nagsabing, hindi madali makipagrelasyon sa dayuhan. May nagtanong, hindi ba kayo nahihirapan sa cultural differences? Kahit hindi direktang pagtutol, may mga pag-aalala. Nagulat ako sa mga reaksyong ito. Ang mas malaking problema ay ang reaksyon ng ilang boss. Hindi direktang nagsasalita ang team leader namin, pero ramdam kong hindi siya komportable. Iba na ang tingin niya sa akin sa meeting at may mga pagbabago sa bigayan ng trabaho. Doon ko naramdaman kung paano tinitingnan ang relasyon ng isang dayuhan at isang Pilipino sa isang kumpanya dito. Isang araw, ipinatawag ako ng HR at pinaratingan ng paalala. Hindi raw bawal ang office romance, pero siguraduhin daw na hindi apektado ang trabaho. Para itong isang babala. Dahil sa mga ito, nagsimula akong ma-stress. Nag-alala ako na baka makaapekto ang relasyon namin ni Miguel sa posisyon ko sa kumpanya. Nang ikuwento ko ito kay Miguel, nagulat ako sa reaksyon niya. Hindi siya natinag. Ang sagot diyan ay kung paano tayo. Ang mahalaga ay ang nararamdaman natin, hindi ang sinasabi ng iba. Natouch ako sa sinabi niya, pero iba na ang tingin nila sa akin sa opisina, sabi ko. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko. Malulutas din yan ng panahon. Kung taos puso tayong nagmamahalan at ginagawa natin ng maayos ang trabaho natin, sa huli, tatanggapin din nila tayo. Kinagabihan, habang tinitingnan ko ang tiwala sa mukha ni Miguel, napaiyak ako. Sa komplikadong kultura ng Pilipinas, siya ang laging matatag. Sa tuwing nanghihina ako, siya ang aking sandalan. Doon ako nakasiguro, ang pag-ibig na ito ay karapat-dapat ipaglaban. Pero nagpatuloy ang mga problema. Sa mga company dinner, kakaiba ang atmosphere kapag magkasama kami. Sa mga business trip at proyekto, sadyang pinaghihiwalay kami. Sabi ni Miguel, pansamantala lang ito, pero mahirap para sa akin. Sa kabila nito, lalong lumalim ang aming relasyon. Mas madalas kaming magkasama tuwing weekend. Tinuruan ako ni Miguel ng Tagalog at tinulungan ko naman siya sa Ingles. Lalo naming naintindihan ang isa't isa, lalo na noong ikinuwento niya ang tungkol sa pamilya niya. Naintindihan ko siya ng husto. Gusto kong makilala ang mga magulang mo sa US balang araw, sabi niya. Uminit ang puso ko. Seryoso pala siya. Gusto ko na ring makilala ang mga magulang niya. Sa 3 buwan namin, dumating ang unang malaking pagsubok. May bagong proyekto at sadyang inilagay kami sa magkaibang team para raw sa work efficiency. Pero alam ng lahat na dahil sa relasyon namin. Noong una, nalungkot ako pero inisip naming magandang pagkakataon ito. Kung maipapakita namin ang aming galing, mawawala ang prejudice na nakakaapekto ang relasyon namin sa trabaho. Ganoon din ang naisip ni Miguel. Sa panahong iyon, nagsipag talaga ako. Ginawa ko ang lahat para maging perpekto ang trabaho ko at naging mas aktibo ako sa pakikisama sa bagong team. Gumaling din ang Tagalog ko. Ganoon din si Miguel. Ipinakita niya ang kanyang leadership sa team niya. Pareho naming ginawa ang aming best at dahil doon, bumuti ang tingin sa amin ng kumpanya. Mas naging mahalaga ang mga oras na magkasama kami pagkatapos ng trabaho. Dahil magkaiba kami ng team, mas marami kaming napag-uusapan. Isang gabi, habang naglalakad kami, sinabi ni Miguel, ang profesional mo na ngayon, Marcela. Kinikilala ka na ng lahat sa opisina. Napakalaking bagay sa akin ng mga salitang iyon. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagbago na rin ang tingin ng mga tao sa amin. Mula sa pag-aalala, naging pagtanggap na. Natutunan ko na hindi lahat ay madali kahit nagmamahalan kayo. Kailangan ng effort para maprotektahan ang isang relasyon. At higit sa lahat, ang tunay na pag-ibig ay laging nananaig. Sa relasyon namin ni Miguel, hindi lang ako natutong magmahal. Natuto akong huwag sumuko, magtiwala at sabay na lumago. Ang pinakamahalaga, nakatagpo ako ng isang taong minahal ako kung sino ako.
Isang taong nagsabing maganda ako kahit malakas kumain, kahit masigla. Dahil sa pagmamahal na iyon, tuluyan kong nahanap ang tunay kong kumpiyansa. Sigurado na ako, ang pag-ibig namin ni Miguel ang pinakamahalagang karanasan sa buhay ko. At sa pamamagitan nito, natagpuan ko ang tunay na ako. Hindi na ako takot sa kung anumang darating. Hanggat mahal namin at nagtitiwala kami sa isa't isa, kaya naming lampasan ang lahat. Nang malapit nang matapos ang 1 taon kong kontrata, naghahanda na akong umalis sa Pilipinas. Nalulungkot ako. Dito ko natagpuan ang sarili ko at ang pag-ibig, tapos aalis ako. Ayokong isipin ang paghihiwalay namin ni Miguel o ang pagbalik sa dati kong buhay sa US. Habang nag-iimpake, naalala ko ang nakaraang taon. Ang payat at mahina kong itsura noon, kumpara sa malusog at masigla kong anyo ngayon. Sa huling linggo ko, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag mula sa US headquarters. Marcela, dahil sa magandang resulta ng proyekto sa Pilipinas, gusto naming i-extend ang kontrata mo ng 2 pang taon. Ano sa tingin mo? Hindi ako makapaniwala. Isang pambihirang alok. Agad akong sumagot, opo, payag po ako. Wala nang dahilan para mag-alinlangan. Masaya ako sa buhay ko dito. At higit sa lahat, makakasama ko pa si Miguel. Tuwang-tuwa si Miguel nang ibalita ko ito. Talaga? 3 taon pa tayong magkakasama? Ang saya niya ay nakahawa, ngunit iba ang reaksyon ng mga magulang ko sa US. Nang ibalita ko ito sa kanila, dumilim ang mukha ni Mama. 2 taon pa? Dahil ba yan sa lalaking yan? Nag-alala rin si Papa. Marcela, iba ang kultura diyan. Naintindihan ko sila, pero naiinis din ako. Ma, pumunta ka dito. Tingnan mo kung bakit ko gusto dito, sabi ko. Matapos ang ilang pag-uusap, pumayag si Mama. Pagkalipas ng 1 buwan, dumating si Mama sa Maynila. Kinakabahan ako habang hinihintay siya sa airport. Kasama ko si Miguel na kinakabahan din. Nang lumabas si Mama, kumaway ako. Ma, pero matagal niya akong hindi nakilala. Tumingin-tingin siya sa paligid. Nang marinig niya ulit ang boses ko, doon lang siya lumapit. Marcela? Ikaw ba talaga yan? Sa gulat sa mukha niya, doon ko naramdaman kung gaano kalaki ang ipinagbago ko. Ang payat kong itsura noon kumpara sa malusog at masigla kong anyo ngayon. Ma, masaya na po ako ngayon, sabi ko. Napaiyak si Mama. Ang laki ng ipinagbago mo. Bumalik na ang dati mong sigla. Gumaan ang loob ko. Ipinakilala ko si Miguel. Magalang siyang bumati sa perpektong Ingles. Nagulat si Mama pero ngumiti rin. Sa taxi, namangha si Mama sa kaunlaran ng Maynila. Pagdating namin sa kondo, dinala ko siya sa isang restaurant na sikat sa lechon. Kailangan mong tikman ang pambansang pagkain ng Pilipinas, sabi ko. Nag-alala siya noong una pero na-curious din. Nang pumasok kami, naamoy niya ang masarap na lechon. Ipinaliwanag ni Miguel kung paano ito kinakain. Nang matikman ni Mama ang unang kagat, napapikit siya. Ang sarap, sabi niya. Sobrang saya ko. Ang pagtanggap niya sa pagkain ay parang pagtanggap na rin sa buhay ko dito. Welcome, Ma. Ito na ang pangalawa kong tahanan, sabi ko sabay taas ng baso ng beer. Noong una, nag-alinlangan siya, pero nang sabihin ni Miguel na paborito ito ng mga Pilipino, uminom din siya. Espesyal ang gabing iyon. Nagkuwentuhan kaming 3. Ikinuwento ko ang mga karanasan ko, ang lusog mo na ngayon. Dati, lagi kang pagod, sabi ni Mama. Naparami rin ang inom niya ng beer. Bigla siyang tumingin kay Miguel. Mahal mo ba talaga ang anak ko? Seryosong sumagot si Miguel. Opo, kung sino po siya. Tinanong ni Mama. Kailan kayo magpapakasal? Natigilan kami, pero hindi nataranta si Miguel. Naghahanda na po kami. Sa sandaling iyon, muling nagbago ang buhay ko. Ramdam ni Mama ang sinseridad ni Miguel. Sige, panatag na ako ngayong nakita kong masaya ang anak ko. Pakiramdam ko, nakuha ko na ang basbas niya. Kinabukasan, ipinasyal namin si Mama. Sa Intramuros, sa mga mall, sa mga palengke. Pinatikim namin siya ng iba't ibang street food tulad ng kwek-kwek at isaw. Lahat ay nagustuhan niya.
Si Miguel ay napakabait at maalaga kay mama habang tumatagal, lalong napamahal si mama sa kanya. Mabait si Miguel. Pwede ko nang ipagkatiwala sa kanya ang anak ko, sabi niya. Pagkalipas ng 1 linggo, nang paalis na si mama, umiiyak siyang nagpaalam. Marcela, nakahanap ka ng mabuting tao. At ang Pilipinas, binago ka niya. Salamat. Ma, dalaw ka ulit, kain tayo ng lechon. Pabiro kong sabi. Ngumiti siya. Oo, babalik ako para dyan. Pag alis ni mama, masinsinan kaming nag-usap ni Miguel tungkol sa aming kinabukasan. Ang pagbisita ni mama ang nagpatibay palalo sa aming relasyon. Sa tulong ni Miguel, sinimulan naming planuhin ang aming kasal. Nagplano kami ng isang simple pero makabuluhang kasal sa isang hardin sa Tagaytay. Dumating ang mga magulang ko mula sa US at unang beses kong nakilala ang mga magulang ni Miguel na napakabait at tinanggap ako agad bilang pamilya. Nakasuot ako ng isang modernong Filipiniana gown at isinagawa namin ang mga tradisyonal na seremonya ng kasal sa Pilipinas. Ang reception ay isang salusalo ng mga pagkaing Pilipino at Amerikano. Ang honeymoon namin ay sa magandang isla ng Palawan. Pagbalik namin, isang bagong buhay ang nagsimula. At may isa pang sorpresa, inalok ako ng posisyon bilang team leader sa Philippine office. Isang malaking karangalan at responsibilidad. Naging tulay ako sa pagitan ng US at Pilipinas. Araw-araw, tumatakbo kami ni Miguel sa umaga. Nag-aaral ako ng Tagalog at mas naging malapit ako sa pamilya niya, lalo na sa nanay niya na tinuruan akong magluto ng adobo at sinigang. Pagkalipas ng 1 taon, nabuntis ako. Isang malusog na sanggol na lalaki ang isinilang ko, na may lahing Pilipino at Amerikano. Sa binyag niya, muling bumisita si mama. Tuwang-tuwa siya sa kanyang apo. Binuhay ka ng Pilipinas, sabi niya habang umiiyak. Lumipas ang 5 taon at ako ay isang ganap na bagong tao, isang malusog at confident na team leader, isang minamahal na manugang at asawa, at isang mapagmahal na ina. Hindi ko na hinahangad ang pagiging mahinhin. Sa halip, ako ay isang malakas, masayahin, at malakas kumain na babae. Ang isang piraso ng liempo at isang bote ng beer ang naging simbolo ng aking paglaya mula sa isang maling paniniwala. Sa hapagkainan ng Pilipinas, natagpuan ko ang tunay na pag-ibig, isang tunay na pamilya, at higit sa lahat, ang tunay na sarili ko. Ang bansang sapilitang pinuntahan ko ay ang lugar pala kung saan ako muling isinilang, at sigurado ako, dito sa Pilipinas, bubuo pa ako ng mas marami pang masasayang alaala